At ito nga po, marahil magtataka po kayo, ito pong nakaraan ay sunod-sunod po ang hacking. Ha? Inuna po dito ang House of Representatives, na-hack po yan. Ito pong Speaker D, Inspect Key, ayan, nahack po yung House of Representatives, nahack din po ang NBI, nahack din po ang Senate, ayan po nahack din po ang Senate, ito po yung sa Senate, pakita ko lang. Grabe, sunod-sunod po ang hacking na ginagawa sa mga, ayan o, Happy-Go-Lucky PH, National Bureau of Investigation. The people should not be afraid of their government. Government should be afraid of its people. At mapapansin nyo, ito po ay kinatutuwa ng mga DDS. At mapapansin nyo rin, ito ay pinapakalat nilang propaganda ngayon. Bakit ka mo? Kasi nga po, si Sara Duterte rin ang may gawa niyan. Aray ko. Oh. Mga Duterte rin po ang may gawa niyan. Ito po ay desperadong galawan na. Aray ko. Desperadong galawan na po ito. Desperadong galawan. Siyempre, ikaw nga nakapagbayad ka ng vlogger eh. Hindi ka ba makapagbayad ng hacker? Aray ko. Oh. Diba? Oh, pakinggan po natin yung pakinggan po natin yung video dito sa bilyonaryo. Okay, ayan, dito muna tayo. Dahil lang, i-explain ko sa inyo. Website ng kamera at ng hackers, may iniwan pang mensahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Janita Vela. Shoutout Irene Villanueva, Joffrey. Nahack ang website ng House of Representatives ilang araw lang matapos ma-deface din ang website ng Senate of the Philippines. Naging offline ang website ng HOR at nang bumalik ito online, nakita ang mensahe ng mga hacker. Corruption is more than stolen money. It is stolen opportunity, stolen justice, and stolen trust. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang sensitive o confidential na impormasyon ang nakompromiso. Ang mga apektadong pages daw ay naglalaman lamang ng publicly available information. 3 araw bago ito, isang grupo din ng mga tinatawag na hacktivists na nagpapakilala bilang Nullsec Philippines ay inangkin ang pag-hack ng Senate website. Ang kanilang mensahe, every peso lost to corruption is a meal taken from a family, classroom left unfinished, and a future denied. Kita mo? Kita mo? Alam nyo yung mga ganyang bagay, hindi na natin kinagugulat to mga kababayan. Kasi kung nakapagbabayad po sila ng vlogger para manira po sa gobyerno, imposibleng hindi sila makapagbayad ng hacker. Di ba? Alam nyo, ano na to desperadong galawan na to. Yung parang no options left ka na. Aray ko. Alam mo yon? Alam nyo yung dire-diretso na yung puro fake news. Tapos hindi sila na kontento dahil parang ang daling i-debunk ng fake news nila. Tapos, yung fake news nila, bobo lang galawan. Tanginan yan, desperado, hacker na po ang kinuha. Aray ko. Diba? Hacker na po. Kasi imposible po, isipin nyo, hinak po una House of Senate. Hinak po yung Senate. Kasi, yung Senate po, nilabas doon na hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano. Nung lumabas po yun, 2 days after, putek, hinak na. Aray ko. Hinak na nila. Ayan po, hinak na nila. Tapos, sumunod na araw, eto ng House of Representatives. Dahil nga naglabas ang House of Representatives,
tungkol sa mga nilang private, prosecutor. Nung nilabas nila yung private prosecutor, nung broadcast nila yung private prosecutor, anong ginawa? Hinak naman po. Aray ko. Tapos hindi pa po natigil doon. Hindi pa natigil doon. Akala natin matitigil na. Hinak na rin yung NBI. Aray ko. Grabe, napakawalang ya po talaga to itong mga Duterte na to. Aray ko. Utang inan to mga to. Wala na po talagang ginawa. Wala nang ginawa kundi paguluhin ang Pilipinas. Mas magulo ang Pilipinas, mas masaya sila. Tangin ng mga to. 'Di ba? Alam mo yun, no? Wala kang magawa kundi manira ka ng gobyerno. Yan ba yung hinahangaan nyo? Sirain mismo ang sariling bansa natin? Putang ina mga to. Aray ko. Kung sana yung administrasyon na ginawa nila is nakapagpabago sa buong Pilipinas. Hindi po eh. Lahat po ng ginawa nila sa Pilipinas, puro katarantaduhan. Oh. Puro pagnanakaw, puro kawalangyaan. Aray ko. Diretso. Kay FPJ Party List Representative Brian Polia Manzares, may pinanggagalingan ang ganitong protesta. Well, it's clear that there are citizens that are unhappy with the current status of government. Otherwise, itong tinatawag natin na hacktivism, hindi mangyayari yan kung hindi naggagalit na yung mga tao. Pero iginiit din ni Poe, a violation of government security will always be a violation. At hindi siya magugulat kung dadami pa ang mga ganitong insidente papalapit sa budget season. It's not a priority for the government. Kung titingnan mo yung budget natin para sa cybersecurity across multiple agencies, you'll notice that it's consistently one of the lowest funded items across agencies. Ayon sa kongresista, hindi lang ang government websites ang nanganganib, kundi ang personal na impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Janina Vela, Billionaire News Channel. Di ba? Yan po. Ako, naniniwala ako, pakana ng mga Duterte yan. Kasi, wala naman pong may gusto na magkagulo-gulo tayo, kundi mga hayop ng mga Duterte lang. Aray ko. Shoutout Nina. Diba? Yan po ang pinaniniwalaan ko. Kasi desperadong galawan na po ito eh. Gustong ipakita ng mga Duterte na katawa-tawa ang gobyerno. Gustong ipakita ng mga Duterte na walang ya ang gobyerno. Gustong makita ng mga Duterte na babagsak ang gobyerno. Wala pong ninais sa mga Duterte kundi bumagsak ang gobyerno ito. Dahil atad na atad sila na si Sara Duterte ay maupo. Aray ko. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya yung mga nangyayaring ganyan, ayan nga, pinakita ko sa inyo, yung mga rally, funded. Yung mga 18 Marites, 18 Cargador, funded. Yung mga pulburong video nila, funded. Yung pag nila kay BBM, sinasabing may stage 4 cancer, mamamatay na, funded. Putang inang mga yan. Aray ko. Biro mo, sunod-sunod ang atake sa gobyerno. Sunod-sunod. Talagang ang plano, pabagsakin. Ang plano, alisin. Lahat na lang sinasakyan. Natatandaan nyo pa yung luneta. Diba? Yung luneta, yung mga nakaitim. Sinakyan din nila yan. Pinondoan. Ngayon, lahat ng mga naiipit sa flood control, anong ginagawa? Nagsasama-sama ng mga putang ina para magpondo, pabagsakin si BBM. Aray ko. Bakit ganon? Kasi po, pag bumagsak si BBM, laya ang magdanakaw. Kaya nga po tayo,
ay sumusuporta sa Pangulo dahil ang Pangulo, pinaniniwalaan natin ang makakatapos sa korupsyon. Dahil siya po ang nag-expose. Sa kamakakita ng Presidente, in-expose ang korupsyon na maaaring ikapanganib ng administrasyon niya. BBM lang po yan. Diba? Si BBM lang yan po. Kaya nga sabi ng isang congressman, ni Congressman Adjong, ba't kailangan mo magalit kay BBM? Kung ang isang tao mismo ang nag-expose ng katiwalian, bakit kailangan mo kagalitan? Ang tanging mga galit lang sa Pangulo ay yung mga tao magiging apektado. At yan na nga po nangyayari ngayon. Biro mo dumarating tayo sa point na putang ina mga 18 kargador. Binabaligtad pa ang sitwasyon na ang Pangulo daw po, ang Pangulo daw po ang utak ng flood control. Aray ko. Diba? Ngayon, kung bobo ka, papaniwalaan mo. Dahil nga, bobo ka. Ngayon, kung DDS ka, papaniwalaan mo dahil DDS ka. Diba? Alam mo si BBM, siya mismo ang nagbunganga na ninanakawan tayo. Siya mismo ang pagbibintangan mo. Abay, tarant. Isipin mo yung logic na yon. Kahit saang sitwasyon mo ilagay, isipin mo yung logic na yon na ang Pangulong ito ang nag-expose. Ngayon, mag-iisang taon na po. Mag-iisang taon na po ang investigasyon at thankful tayo sa Panginoon dahil hanggang ngayon nakatayo pa si BBM at si BBM pa ang presidente. At kahit anong mangyari po, hindi nagtatagumpay ang kanilang mga paninira sa Pangulo. Kaya swerte po tayo. Dahil si BBM pa rin po ang presidente, naniniwala pa rin po ang taong bayan sa adikain at motibo ng presidente. Ang nakaka-bad trip lang po talaga, yung binabaligtad nila na ang presidente ang magnanakaw. Diba? Binabaligtad nila ang presidente ang magnanakaw, pero siya nag-expose eh. Siya nag-expose siya magnanakaw. Pwede ba sa isang grupo ng mga magnanakaw, expose mo yung nakawan? Hindi mo i-expose yun. Aray ko. Diba? Kaso, naiipit po silang lahat. Naiipit po silang lahat. Dahil hindi nila inaakala na may tatapos sa ganitong sistema. At si BBM po, seryoso na gustong matapos po ang ganitong sistema. At hindi nila kayang pigilan, miski po mga kamag-anak ni BBM, miski po mga kapatid niya, wala na siyang pakialam, basta matapos to. Tapos sa kapamakita ng Pangulo, hindi lang po flood control. Ano pa? Siya na rin po ang nag-i-endorso ngayon ng anti-dynasty bill. Kung saan itong anti-dynasty bill ay makakapagsuheto ng korupsyon. Dahil nga po, hindi naman lahat, pero kadalasan, ang dynasty bill po ang nagiging nagkakaapekto dito po sa atin. Dahil po ang dynasty po ay sila lang po nakapalibot ang politika. At para naman po dumampi naman sa mga ordinaryong mamamayan na gustong maglingkod sa taong bayan ang politika. Hindi umiikot na lang po sa tatay, sa lolo, sa kapatid, sa apo ng apo, apo ng apo ng apo. Hindi po ganon. Yan ang si BBM. Yan po ang karakas ng Pangulo. Na ikinagagalit po, lalo-lalo na ni Sara Duterte. Dahil etong pagpapatanggal sa kanya, dahil sa putang inang pagnanakaw niya, pero mo, nagnakaw ka na, ikaw pa galit. Aray ko.
Di ba? Nagnakaw ka na. Ikaw pa galit. Oh. Aray ko. Ibang klase, no? Ibang klase. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa galit. Ikaw na nagnakaw, ikaw ayaw mag-explain. Anong klase ka naman, putang ina ka? Aray ko. Tapos anong gagawin? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Papalitan mo ng fake news. Papalitan mo ng pagbabanta. Papalitan mo ng pagbabayad ng mga bayaran mong vlogger. Aray ko. Antindi po. Kaya ako, yung mga nangyayari po ngayon, yung hack. Ay, ang hack na yan, nako po, ito pong hack na yan, wala po yan. Ito pong hack na yan ay pakana ng mga Duterte yan. Dahil wala naman nais manggulo sa bansa eh. Wala naman nais manggulo sa bansa kundi ang mga Duterte lang eh. Sila lang naman ang naggugulo dito eh. Isipin niyo po ba't nagkakagulo sa Senado? Dahil sa mga Duterte. Ayaw nila impeach. Oh. Ba't nagkakagulo sa Congress? Dahil sa mga Duterte. May kakampi sila doon. May sila Kiko Barsaga, sila Legarda. Pinipake news nila. Si Marcoleta Jr. Peluca. Aray ko. Salot eh. Salot po talaga mga Duterte. Salot yung putang ina niyan. Yan ang pinakamalaking putang inang budol eh. Diba? Napakalaking, alam nyo, doon pa lang sa, mga kababayan, isipin nyo, mga karayuma. Isipin nyo, na nagkaroon sila ng troll farm na legit po. Doon pa lang eh. Magkaroon ka ng troll farm na legit, napantakip po sa EJK, napantakip po sa mga kurakot na ginagawa nila, napantakip po sa Pogo, napantakip sa war on drugs, napantakip sa pagbebenta ng ating isla sa China. Magugulat ka na dun eh. Ibig sabihin, huwad to, peki ang nito, motibo. Kasi, $2 million is $2 million. $2 million po yan, mga kababayan. Ganyan po yan. Kahit i-google nyo, troll farm, Duterte. Ayan Ayan po yan, legit po yan. Kung i-google nyo, ayan former President Duterte paying online defenders, ayan paying online defenders and keyboard warriors during his successful 2016 presidential campaign. Ayan po. Ayan po yung, ayan Google nyo lang po. Makikita nyo na yan. Ayan Google nyo lang, makikita nyo eh. Kasi nga, puro pambubudol ang mga putang ina. Wala pong ginawa ko ni mambudol. Aray ko. Ngayon, hanggang ngayon, ayan ang dinadala nila. Sanay na po sila sa galawang ganyan. Tapos tayo po pagbibintangan ng bayaran. Tindi. Aray ko. Mapapailing ka na lang po eh. Mapapailing ka na lang.
Madilim daw ang